Halina, O Jesus, halina, buktong na anak ng Ama. Halina, O Jesus, halina, Emmanuel, nasa atin ang Diyos tuwina. Tayo na't ating salubungin ang Diyos at Hari natin, at niya'y kapayapaan, ang tanaw ng ating bayan. Halina, O Jesus, halina, buktong na anak ng Ama. Halina, O Jesus, halina, Emmanuel, nasa atin ang Diyos tuwina. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang mga Kristiyano. Pagdasal po natin ang biyayang ito. Upang tayo maging marapat sa misa, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Pakisama sa panalangin ang ating mga kapatid na OFW, ang mga may sakit, mga tumutulong sa ating simbahan. Isa natin sila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinuturo mong ihanda namin ang daraanan ng Mesiyas. Huwag mong ipahintulot na panghinaan ng loob kaming itinataguyod ng kagalingang ngayong dulot. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos? Siya'y kanino itutulad? Tumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos? At isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan. Dahil sa kanyang kapangyarihan, isa may wala siyang nakaligtaan. Israel, bakit ikaw ay nagrereklamo na tila di alintana ng Panginoon ang kabalisahan mo at tila di pansin ang iyong kaapihan? Di ba ninyo alam, di ba ninyo talos na itong Panginoon ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod.
Sa isipan niya'y walang makatataro. Ang mga mahinay napapagal at pinalalakas. Kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kay pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Nasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating mabuting balita, ang mabuting balitang nihatid ng Panginoon sa atin. Ang sabi niya, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kay pagpapahingahin ko." Ano nga bang ibig sabihin nito? Aalisin na nga ba ni Panginoon ang ating mga problema, ang ating mga dalahin, ang ating mga pasanin? Naku, hindi po. Sapagkat hindi naman talaga po pwedeng mawala ito. Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, at habang sumusunod din tayo sa ating Panginoong Hesukristo. But the good news is, tutulungan tayo ng Panginoon na pasanin, dalhin ang mga ito. Yan po ang dahilan kung bakit sinabi rin ng Panginoon sa atin, sa ating ebanghelyo ngayon, "Pasanin niyo ang aking pamatok." Ito'y matapos niyang sabihin sa atin, nabibigyan niya tayo ng kapahingaan. Yes, alam kong parang isang kabalintuanaan. Pero, wait lang. Una, hindi po pwedeng mawala ang ating mga pasanin. Pero, ito'y kanyang paggagaanin sapagkat tutulungan niya tayo na ito ay pasanin.
Ang pamatok po na tinutukoy kasi ng ating Panginoon dito ay yung alam na nating nilalagay sa batok ng hayop kapag katulong ng tao sa pag-aararo sa bukid o kaya sa pagdadala ng mga mabibigat na bagay. Kaya pamatok, inilalagay, inilalapat sa batok ng hayop. Pero ang pamatok pala na sinasabi dito ng ating Panginoon ay ganito ang itsura. Ayan. Pamatok pero dalawa yung hulma. Dalawa yung pamatok. Magkatabi sila. I don't know with you, pero ako hindi kasi ako familiar dyan eh. Ang familiar kasi ako, sa isang pamatok lang nilalagay, nilalapat sa batok ng kalabaw o kaya baka. Pero ito pala ang sinasabi niya. Kaya sa kontekstong ito ay parang sinasabi sa atin ng ating Panginoon, tara, dalhin nating magkasama, sabay, tulong tayong dalawa ang iyong mga problema. Besides, sa inyong dalawa ng Diyos, hamak na mas malakas siya. Hamak na mas makapangyarihan siya. Hamak na mas matalino siya. Kaya mas makasisigurado ka na anumang problema ay mas lalo mong makakaya. By the way, ang mga problema natin sa mundong ito ay pwede nating ma-classify sa dalawa. Ang una ay yung problema, if we may call it a problem, yung problema na tayo makasunod sa Diyos. Problema kasi, mahirap naman talagang sumunod sa utos ng Diyos. Mahirap magpakabuti. Mahirap mahalin ang Panginoon ng buong buo. Mahirap mahalin ang ating kapwa. Lalo tigit yung mga hindi ka mahal-mahal. Mahirap magmahal ng kaaway. Mahirap magpakumbaba. Mahirap hindi gumante. Mahirap magbigay. Mahirap magmahal. Mahirap magsakripisyo. But the Lord is telling us right now, come to me. Hali kayo sa akin. Let us come to Him who perfectly obeyed God. Kaya nga ang sabi niya, matuto kayo sa akin. Tuturuan ko kayo kung papaano kung sinunod ang kalooban ng Ama. Yun din ang ituturo ko sa inyo. Experience will tell us na kapag tayo'y nalalapit sa isang tao, most likely, nahawahan tayo ng taong ito. In terms of pananamit, in terms of pag-uugali, in terms of kilos. Kaya kapag tayo laging nalalapit sa mga taong nega, most likely magiging nega na rin tayo. Kung tayo kayang impluwensyahan ng kasamaan, mas lalo tayong kayang impluwensyahan ng kabutihan, lalo tigit ng Diyos. So much so, na kung tayo ay magkakaroon talaga ng mas malalim na relasyon sa Kanya, mapapalapit sa Kanya, tutulungan niya tayo na makasunod sa kalooban ng Ama. Mas lalong lalakas ang Kanyang tinig sa budhi natin sa pamamagitan ng ating konsensya. Mas mainggan niya tayong gumawa ng kabutihan at mas maiilang tayong gumawa ng kasamaan. Ang ikalawang problema na ating dinadala sa buhay ay yung problema sa pera, sa kalusugan, sa pamilya, maging sa ating sarili. Kung tayo nakakaramdam ng takot, ng lungkot, ng inggit, ng galit, ng pag-aalala. Sinasabi again sa atin ng Panginoon, halik kayo, lumapit kayo sa akin, come to me. Ako na nagtagumpay na sa pinakamatinding problema, ang problema ng kamatayan. Kaya kahit anong problema ninyo, tutulungan ko kayo. And so maaaring hindi niya alisin lahat ng ating mga sufferings and problems, pero nangako ang Panginoon na tutulungan niya tayo upang ito'y ating kayanin. And that will surely give us rest despite our problems, despite our sufferings, even in the midst of difficulties. Natatandaan po ninyo kung paano namahinga si Jesus sa gitna ng nag-aalimpo yung kalikasan habang siya ay sakay ng bangka kasama ng kanyang mga alagad. Hindi nga ba nagpapanik na ang mga alagad niya samantalang siya ay tutulog pa. Mahimbing ha? Of course, tao rin naman. Napapagod din. Kaya ganun kahimbing. Pero imposibleng hindi siya magising. Tayo nga kahit mahimbing ang tulog natin at pagod na pagod tayo, basta napakaingay, hindi po pwedeng hindi tayo magising. Si Jesus, nababasa yan kahit papaano. Narinig niya ang sigawan ng kanyang mga disipulo. Hinahangin siya ng malakas. Malagay ko nagising niya kahit papaano. Pero nakatulog din uli agad. Sapagkat nandun ang kanyang pananampalataya. Nakasama niya ang Ama. Kaya sa gitna ng matinding bagyo, nakatulog pa rin siya at mahimbing pang talaga. His faith put him in deep sleep.
Meron tayong expression sa English na rest assured. Ito yung pagbibigay natin ng kasiguraduhan sa mga taong pinapangakuan nating suportahan, tulungan. Rest assured. Pagdarasal kita, rest assured na nandito kami para sa iyo. Rest assured. Kaya mo yan. Kakayanin natin yan. Hindi ka namin papabayaan. Pero ilan na nga kaya sa mga nasabihan natin ng ganito na may pinagdaraanan o pagdaraan ng matinding challenge, problema o alalahanin sa buhay ang nakatulog talaga ng mahimbing? Ilan nga kaya sa ating mga pinagsabihan yan ang pinanghawakan, ang salitang yan na ating binitawan? Kahit nga tayo sa ating sarili, kahit sabihin natin sa ating sarili, kaya mo yan, malalampasan mo yan. Enough na nga ba yan para tayo makatulog talaga ng mahimbing sa kabila ng ating mga problemang pinagdaraanan? Alam nating hindi, sapagkat alam din natin na limitado ang kakayanan natin. Yan naman, maliwanag yung sinasabi ng ating Panginoon sa atin eh. Nabibigatan ka ba? Lubha bang mabigat ang pinagdaraanan mo, ang mga alalahanin mo? Lumapit ka sa akin. Come to me. He didn't say, go to this person. Go somewhere else. Hindi. Hindi tayo pinalalayo pa. Hindi tayo pinapupunta kung saan o kung kanino pa. Sa Kanya lang. Parang sinasabi niya, ako ang makatutulong sa iyo. Ako makapagbibigay ng kapayapaan sa iyo. At ang salita ko, ang siyang pinakasigurado, tutulungan kita. At wala kang ibang dapat gawin kundi lumapit sa akin. Wala kang ibang kinakailangang dalhin kundi ang iyong mga alalahanin. Kung bakit nga ba, kung kani-kanino o kung saan-saan pa tayo nagpupunta at kung ano-ano pa ang ating kinukuha, pinipili, niinom o tinitake para lamang mawala ang bigat na ating nadarama, ang ating pag-aalala, ang ating takot, ang ating inggit, ang ating galit. Tama namang nawawala pansamantala. Pero pag nahimasmasa na, pag nagising na, nandun uli ang takot, ang lungkot, ang hinanakit, ang galit, ang pag-aalala na nadarama. Hindi ganon ka-artificial ang kapayapaan na gusto sa ating ibigay ng Panginoon. Gusto tayong bigyan ng kapahingahan. Hindi lang ang ating katawan, kundi ang ating isip, ang ating puso, ang ating kalooban. Ito sana ang ating ipagdasal na kapahingahan sa banal na misa. Pero kailangan nating lumapit sa Kanya. Amen. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Ako'y matutulungan niya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang pinagdaraan. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, salamat sa paanyaya mo. Tulungan mo akong makatugon dito. Huwag ko nawang asahan na ang kahit ano o sino sa buhay ko, kundi ikaw na sana ang pinakaasahan kong talaga. Marami ng beses ang umasa ako sa iba, pero wala din. Nandun pa rin ang lungkot ko, ang pagod ko, ang pag-aalala ko. Tulungan mo ako, Panginoon, na ikaw lang ang aking pinakaasahan sa buhay. Tulungan mo rin akong mas mapalapit sa iyo.
ang mas magnilay sa salita mo, ang sundin ang kalooban mo, ang mas magdasal, ang mas tumawag sa iyo. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Yan ang pagkatandaan mo. Kaya Kanya pinalalapit sa Kanya. Alam din naman niyang hindi mo kayang mag-isa. Huwag ka nang magmatigas, huwag ka nang magyabang. O huwag mo nang hanapin ang kapahingahan sa kahit sino o ano paman. Ang Diyos lamang ang tangi nating maaasahan. Kaya nga siya lamang ang dapat nating mahalin ng buong buo. Kaya nga sa Kanya lamang natin dapat ipagkatiwala ng buong buo ang ating sarili. Ang ating pagtitiwala, ang ating pag-asa, sapagkat hindi niya tayo bibiguin kahit kailan. Matuto lamang tayong maghintay at manampalataya sa Kaniyang salita. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Sa mo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan nawa ay kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan.
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay sa ni Francisco na aming Papa, ni Tanis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ng ating mga minamahal na yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng lasalat ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Spirit. Kordero ng Diyos na Na nag-aalis. nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ay huwag kang susuko, kahit may takot ka ay huwag kang magtago. Di ka nag-iisa, kasama mo ako, tawagin mo lamang, di ka mabibigo. Kaibigan kita, kaibigan, tuwina. Sino pa ang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko. Kaibigan mo ako, kaibigan kita, kaibigan, tuwina. Sino pa ang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko. Kaibigan mo ako. Sino pa ang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko. Kaibigan mo ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpatawad ng mga kasalanan ay magpaging dapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret,
ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama'y tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa inyong mga tinutulong. Nagiging dahilan para makatulong din po ang ating inihahandang parokya sa ibang mga parokya, sa ibang mga individual sa ating diocese at sa simbahan pangkalahatan. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantan. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa nalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang